Narito ang ulo ng mga balita sa mga oras na ito. Pag-alis ng basurang bumara sa Baclaran River dahil sa malakas na pag-ulan, ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Philippine National Police patuloy na tumutulong sa pagbangon ng mga komunidad matapos ang mga nagdaang bagyo at habagat. DepEd Eastern Visayas planong kumuha ng mga bagong counselor associate para sa mga public schools. Ako po si John Dalistan para sa PNA Headlines. Paigtingin ng Metropolitan Manila Development Authority or MMDA ang paglilinis at pagtatanggal ng basurang nakabara sa Baclaran River sa Parañaque City. Kasunod ito ng pag-iinspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa clearing operations sa lugar ngayong Miyerkules. Sinabi ni MMDA General Manager Nicolas Torre III na nakahakot na ng 45 truck o 500 tonelada ng basura mula sa ilog mula ng umpisahan ng clearing operations. Gagamit ang gobyerno ng heavy equipment tulad ng trash skimmer na kayang magkolekta at magtanggal ng mga basurang lumulutang. Ayon kay Torre, mahalagang maalis ang basura mula sa ilog, lalo na ang mga plastic na hindi agad nabubulok at kasama sa mga nakakabara sa mga pumping station na dapat nagtatanggal ng tubig baha. Naunang iniutos ni Pangulong Marcos na linisin ang mga basurang bumara sa Baclaran River sa kasagsagan ng malakas na buhos ng ulan dala ng pinalakas na habagat. Pinuna ng Pangulo na ito ang unang beses na napuno ang ilog na nauwi sa matinding pagbaha. Katumbas ng isang buwang pag-ulan ang bumuwa sa Parañaque na nagdulot ng pag-ipon ng basura. Nanawagan si Marcos sa publiko na itapon ng tama ang kanilang basura at huwag sa ilog at iba pang daluyan ng tubig. Iniutos din niya sa mga lokal na pamahalaan na maglagay ng kanya-kanyang sistema na pagtatapon ng basura. Pinalawak ng Philippine National Police o PNP ang tugon nito sa pagbangon ng mga komunidad na tinamaan ng mga nagdaang bagyo at ng tumitinding habagat. Ayon kay PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr., nakabantay pa rin ang mga pulis sa mga apektadong lugar at nakikipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan para sa mabilis na pagbangon ng mga komunidad. Batay sa ulat ng PNP, 26 ang namatay dahil sa masamang panahon simula noong Martes ng hapon kung saan kabilang dito ang 25 sibilyan at isang pulis. Binigyan diin ni Nartates na patuloy ang PNP sa pagtulong sa mga relief operations at pagbabantay ng seguridad sa mga apektadong lugar kahit tapos na ang search and rescue operation. Alinsunod ito sa utos ni Pangulong Marcos na tiyaking patuloy ang pagtulong ng gobyerno sa mga lugar na tinamaan ng sakuna. Planong kumuha ng Department of Education ng kabuuang 436 na bagong counselor associate sa mga pampublikong paaralan sa Eastern Visayas bilang parte ng pagpapalakas ng school-based mental health services. Ayon kay DepEd Eastern Visayas Regional Information Officer Jasmine Calzita, layunin nito na madagdagan ang mga paaralang may kakayahang tumugon sa mga mental health issue ng mga mag-aaral. Mahalagaan niya ang mga counselor sa pangangalaga ng mental health, career development at proteksyon ng mga estudyante. Sinimulan na ng DepEd Regional Office ang recruitment matapos aprubahan ng qualification standard para sa mga bagong posisyon. Alinsunod ito sa Republic Act No. 12080 o Basic Education, Mental Health and Well-being Promotion Act na nakasentro sa pagtatayo ng mga care centers sa lahat ng pampublikong paaralan. At sa balitang pangkalakalan, palalakasin ng Pilipinas at Brazil ang ugnayan sa iba't ibang sektor kasunod ng courtesy call ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro sa Brazil ngayong araw. Sa nasabing pagbisita, pinag-usapan nila Lazaro at Brazil President Luiz Inácio Lula da Silva ang mga sektor na maaaring palawakin tulad ng depensa, science and technology at edukasyon. Pumirma rin si Lazaro sa mga bagong bilateral Memorandum of Understanding sa Brazil para sa kooperasyon sa enerhiya, turismo, sports and science, technology, innovation at digital transformation. Sa hiwalay na meeting naman, inanunsyo ni Brazilian Foreign Minister Mauro Vieira na magbibigay ng technical assistance ang Brazil upang palakasin ang sugarcane industry sa Pilipinas. Ang pagbisita ni Lazaro sa Brazil ay kapalit ng official visit ni Vieira sa Pilipinas noong 2024. Kasabay din ito ng pagdiriwang ng ika-80 anibersaryo ng diplomatikong relasyon ng Pilipinas at Brazil na itinatag noong July 4, 1946. Samantala, nagpatupad ang Department of Energy or DOE ng price freeze sa liquefied petroleum gas o LPG at kerosene sa mga lugar na nasa state of calamity.
Epektibo ang price freeze sa Dagupan, Pangasinan simula August 11 hanggang 25 dahil sa malawakang pagbaha dulot ng southwest monsoon o habagat at bagyong Maymay. Ipinatutupad din ito hanggang August 25 sa bayan ng Montalban, Rizal. Samantala, hanggang August 20 naman ang itatagal ng price freeze sa Bacolod City, Negros Occidental dahil sa krisis na dulot ng pagkalat ng red stripe stop scale insect. Sa ilalim ng price freeze, bawal ang pagtaas ng presyo ng LPG na 11 kilo pababa at kerosene sa mga apektadong lugar upang protektahan ang mga mamimili sa panahon ng krisis. At yan ang pinakabago at pinakamainit na balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming website pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako po si John Dalistan at ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.